Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 19 na kabanata ng Aklat ng Mga Hukom. Dito ay makikita natin ang isa sa pinakamabigat at pinakamadilim na pangyayari sa Lumang Tipan. Pinapakita nito kung gaano kalalim ang pagkasira ng moralidad ng Israel noong mga panahong iyon, sapagkat noong mga panahong iyon walang hari ang Israel, at ang bawat isa ay ginagawa nila yung tama sa kanilang sariling paningin. So mababasa po natin yan sa chapter 21 verse 25. Subalit, bago tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami lumalapit sa iyo, Lord, na may pagpapakumbaba. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng malawak na pangunawa upang maunawaan namin, Lord, ang inyong mga salita, Lord. At dalangin po namin ang inyong patuloy na paggabay, at sa aming matututunan, Lord, ito ay matanim sa aming mga puso, upang higit kaming maging mas mapagpakumbaba sa iyong harapan. Salamat, Lord. We give you glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Verse 1, sabi po dito, nang panahong wala pang hari ang Israel, may isang Levita na sa malayong bulubunduki ng Ephraim. Kumuha siya ng isang babaeng taga Bethlehem, Juda, at ginawa niyang asawang lingkod. So dito po ang Israel ay nasa panahon ng espiritual at moral na kaguluhan. Walang matibay na pamumuno, kaya ang bawat isa ay sumusunod lamang sa kanilang sariling kagustuhan. Yung Levita po, ang Levita sa kwento ay mayroong concubine. Meron siyang babaeng kinakasama. So ibig sabihin hindi siya yung totoong asawa. At itong babae na ito ay mula sa Bethlehem ng Juda. Dito makikita po natin na kapag wala ang Diyos na naghahari sa ating puso, nagiging magulo yung ating buhay. Tulad ng isang sasakyan, walang driver, no? Kahit maganda yung sasakyan, pero kung wala naman itong nagmamaneho or walang driver, tiyak po na ito ay mababangga. Kaya kapag hindi si Kristo ang hari ng buhay natin, tayong mga tao ay mapupunta sa kapahamakan. Verse 2 sabi dito, subalit nagalit sa kanyang babae at umuwi sa mga magulang nito sa Bethlehem, na natili ito roon ng 4 na buwan. Yan, so makikita natin ito ay nagpapakita ng sirang relasyon, no? At kawalan ng totoong commitment. Ayan po. So ang kasalanan ay madalas nagsisimula sa sirang relasyon at pride. So sabi dito sa verse 3, naisipan naman ng Levita na puntahan ang asawa at himuking makisamang muli sa kanya. Nagpagayak siya ng 2 asno at lumakad na kasama ang isang katulong. Pagdating doon, pinatuloy sila ng babae at malugod na tinanggap ng biyanang lalaki. Pinilit pa siyang tumigil doon, kaya nanatili siya roon ng 3 araw. Nang ika-4 na araw, maaga silang gumising at naghanda sa pag-uwi. Ngunit sinabi ng ama ng babae, kumain muna kayo bago lumakad para hindi kayo gutumin sa daan. Nagpapigil naman sila at magkakasalo pang kumain. Pagkatapos, sinabi ng ama, magpabukas na kayo at lubos-lubusin na natin ang pagsasayang ito. Ayaw sana niyang papigil, ngunit mapilit ang pakiusap ng biyanan, kaya pumayag na rin siya. Kinaumagahan, muli silang naghanda ng pag-uwi, ngunit sinabi na naman ng ama ng babae, kumain muna kayo at mamaya ay na lumakad. Kaya't nagsalo muli sila sa pagkain. Nang sila ay lalakad na, sinabi ng ama, lulubog na ang araw at maya-maya lang ay madilim na. Mabuti pa ay dito na muli kayo matulog at bukas ang umaga kayo umuwi. Yan. So dito po nakita natin na pinuntahan ng Levita yung kanyang kinakasama, no, upang kausapin na sila ay magkasundong muli, no. Tinanggap sila ng ama ng babae at may maayos na pakikitungo sa kanila, no. Sa kultura po ng Israel, napakahalaga ng hospitality, no? Na siya naman din na nakuha ng mga Pilipino, Ngunit makikita rin dito ang pag-antala na nagdulot ng problema sa kanilang paglalakbay. Ayan.
So minsan, alam niyo po, yung pagdidelay sa tamang desisyon ay nagdudulot ng mas malaking problema. At kung babalikan po natin ang ilustrasyon or ang pagpapakilala dito sa Levita na to, sa kanyang lahi or sa kanyang identity na po bilang Levita, dapat itong Levita ay naglilingkod sa templo. Ano po? Ang Levita dapat naglilingkod sa templo. So, bakit siya umalis doon sa templo na dapat ay nandoon siya na naglilingkod? Ano po? At matatandaan natin, makikita natin dito sa storya na to na tayo kapag tayo po ay lumabas or umalis, no, at iwan panandali, no, sa ating isip panandali lang naman na iwanan ko yung ministry ko, napakahirap bumalik kasi maraming pumipigil, ano po, maraming pipigil sa'yo para hindi mo gampanan ang iyong ministry. Verse 10, ngunit hindi na pumayag ang Levita, sa halip tumuloy na sila. Dumidilim na nang sila'y dumating sa tapat ng Jebus na ngayon Jerusalem. Kaya't sinabi ng alipin, mabuti pa po'y tumuloy na tayo sa lungsod at doon na tayo magpalipas ng gabi. Sinabi ng Levita, hindi tayo maaaring tumuloy sa lugar na hindi sakop ng mga Israelita. Tutuloy tayo sa Gibeya. Hali kayo at sa Gibeya o sa Rama na tayo magpalipas ng gabi. Kaya lumampas sila sa Jebus at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Lumulubog na ang araw nang sila'y makarating sa Gibeya, isang bayang sakop ng lipi ni Benjamin. Pumasok sila at umupo sa liwasang bayan upang doon magpalipas ng gabi sapagkat walang nag-alok sa kanila ng matutuluyan. So dito po makikita natin ang Gibeya ay bayan ng Israel. Ngunit walang isa man na tumanggap sa kanila, no? So, at first, no, makikita natin dito. At ang nakakagulat po dito dahil ang mga Israelita ay dapat magpapatuloy sa kapwa Israelita kasi ito ang kanilang kultura na kinagisnan. Ayan. So, patunay lang po to na ang pagiging relihiyoso ay hindi garantiya ng mabuting puso. Ayan. So, makikita din talaga natin na yung pluralism na po na iniisip kapag ito ay itong bayan na to ay mga Kristiyano, ibig sabihin lahat sila is merong pusong kagaya ni Kristo. Ano po, hindi po yun. Okay, so sabi dito sa verse 16, samantala nakaupo sila roon, may nagdaang isang matandang lalaki galing sa pagtatrabaho sa bukid. Ang matandang ito ay dating taga-kaburulan ng Ephraim, ngunit sa Gibeya na nakatira. Karamihan ng nakatira dooy mula sa lipi ng Benjamin. Napansin ng matanda ang Levita sa liwasang bayan. Nilapitan niya ito at tinanong, taga saan kayo at saan kayo pupunta? Sumagot ang Levita, galing po kami sa Bethlehem, Juda at papauwi na sa kaburulan ng Ephraim. Wala po namang nag-aalok sa amin ng matutuluyan. Mayroon po kaming pagkain, pati ang aming mga asno, sapat po ang dala namin para sa aking sarili, sa aking asawang lingkod at aking alipin. Sinabi ng matandang lalaki sa amin na kayo magpalipas ng gabi, wag dito sa liwasang bayan. Sumama naman sila sa matanda. Pagdating sa bahay, pinakain ng matanda ang mga asno ng kanyang panauhin. Sila naman ay naghugas ng paa at kumain. So yan, so dito makikita talaga natin po no, yung matandang lalaki na tumanggap sa kanila sa kanyang tahanan. Pinapakita po ng matanda yung tunay na hospitality, ano po, no, na dapat sana ay ginagawa ng buong bayan. Ayan, so dito makikita po talaga natin na though marami or wala halos talagang tumanggap sa kanila, merong isa, no, na tumatayo. Ito yung matanda po, no. So sabi po sa verse 22, nang sila'y kasalukuyang kumakain ng bahay ay pinaligiran ng mga taga-roong mahilig sa kalaswaan at kinalampag ang pinto. Sinabi nila sa matandang may-ari ng bahay, ilabas mo ang lalaking panauhin mo at makikipagtalik kami sa kanya. Ayan, so dito makikita natin, no, gusto ng mga taga-Ephraim, no, kasi yung Gibeya is part ng Ephraim, na abusuhin yung Levita, no po. So, ito ang kaparehong kasalanan na nangyari noon sa Genesis chapter 19, no, sa lungsod ng Sodoma, ano po. At ipinapakita nito na ang Israel ay naging tulad na rin ng Sodom, ano po. Kapag ang kasalanan ay hindi pinipigil,
kahit ang bayan ng Diyos ay maaaring maging tulad ng mundo or makamundo. Ayan, so verse 23, sabi po dito, sumagot ang matanda, "Wag mga kaibigan, napakasama ng iniisip ninyong iyan. Nakikiusap ako sa inyo na igalang na naman ninyo ang taong ito sapagkat siya'y aking panauhin. Kung gusto ninyo ang anak kong berhen pa o ang kanyang asawa na lang ang hilingin ninyo, ibibigay ko sila sa inyo at gawin ninyo ang gusto ninyong gawin. Huwag lang itong panauhin kong lalaki." Ayaw makinig ng mga tao kaya inilabas sa kanila ng Levita ang asawa nito at ito'y magdamag na hinalay ng mga lalaki. Makikita natin para iligtas yung kanyang sarili, ibinigay niya yung kanyang kinakasama. Ano po, ito ay nakakalungkot na pangyayari na nagpapakita ng pagkasira ng kanilang moralidad. Ano po, yung babae inabuso siya ng buong gabi na kung sa tutuusin dapat siya ay iniingatan, pinoproteksyonan ng kanyang asawa. Pero yung asawa niya pa talaga yung nagbigay sa kanya dito sa mga taong hayok sa laman. Ano po? Kaya kapag ang tao ay pinaghaharian ng kasalanan, nawawala ang paggalang sa buhay at dignidad. Ayan, so yan, isa po yan sa nakakalungkot na katotohanan. 26, nang nag-uumaga na ang babae na nakahandusay na lamang sa pintuan ng bahay ng matanda at doon na sinikatan ng araw. Nang buksan ng Levita ang pinto upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay, nakita niya roon ang kanyang asawa nakadapa at ang kamay ay nakahawak sa pintuan. So, dito makikita natin ang kanyang malamig na reaksyon ay nagpapakita ng katigasan ng puso. Yung hindi man lang siya nahabag doon sa kanyang asawa, hindi natin siya makikitaan ng ganung matinding kalungkutan sa sinapit ng kanyang asawa. 28, sinabi niya, "Bangon na at uuwi na tayo." Ngunit, hindi sumasagot ang babae, kaya isinakay niya ito sa kanyang asno at nagpatuloy sa paglalakbay. Pagdating sa kanyang bahay, kumuha siya ng kutsilyo at pinagputol-putol niya sa 12 piraso ang bangkay ng asawa at ipinadala sa buong Israel. So, dito makikita po natin, ginawa niya ito upang ipakita kung gaano kalala ang kasalanang nangyari. Nagkaroon ng national outrage sa Israel. Ayan, so kaya kumbaga nakakalungkot isipin hanggang sabi dito 30, lahat ng makakita rito ay nagsabi, wala pang nangyayaring ganito buhat nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita. Ano ang dapat nating gawin? So nakakalungkot po ang istoryang ito, ang kwentong ito sa Kabanata 11. At mayroong mga bagay po na mayroong malalalim na kahulugan. Una, ang kasalanan ay unti-unting sumisira sa lipunan. Kapag pinabayaan natin yung kasalanan, hindi lang isang tao ang naaapektuhan, kundi ang buong bansa. Pangalawa, makikita din po natin dito sa Kabanata 11 na ang relihiyon ay walang tunay na kabanalan, ay walang silbi, walang epekto. Ang mga taong ito ay Israelita, ngunit ang kanilang gawain ay mas masahol pa sa mga paganong bansa. Kapag sinabi natin pagano, ito yung mga tao na maraming sinasambang Diyos, wala silang maayos na pamantayan ng moralidad, pero dito makikita natin itong mga Israelita na to ay mas masahol pa dito sa mga pagano. Pangatlo, makikita natin kapag walang Diyos na hari, ang kaguluhan talaga yung nagiging bunga, at nagiging nararanasan ng bayan. Ito yung pangunahing tema ng aklat na to yung mga tao dahil walang hari, ginagawa nila yung nais nila o yung tamang bagay sa kanilang paningin. Ayan, kaya tandaan po natin na ang Diyos ay lagi nandyan, lagi nating sikapin na siya yung manguna sa ating buhay upang maging maayos yung ating direksyon, yung ating pamumuhay, maging yung ating kinabukasan. Kaya sana po napagpala tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Muli pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay at tanging kay Jesus lamang ang papuri.